Isang makasaysayang araw at magandang araw, Winter. Magandang araw din po! Para simulan ang ating araw ngayong araw, ay maaari mo bang simulan ang ating panalangin? Inuko po natin ang ating mga ulo sa kanungan ng mga Espiritu. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa amin, sa bawat isa sa amin. Nawa ay gabayan niyo po ang magtuturo sa araw rito at marami po sana siyang mailahad na karunungan sa aming mga estudyante. Maraming salamat po, Amen. Salamat sa iyong panalangin, Aika. Bago tayo magsiupo, pakitingnan ang ilalim ng aming silya at pulutin ang mga kalat kung mayroon pa. At iayon at pantayin ang bawat silya nito para magkaroon naman tayo ng isang malinis at maayos sa tingnan na silid-aralan. Tapos na ba ito, class? Opo! Okay. Ngayon, maaari na kayo magsiupo. Ayan. So, Secretary Rory, may absent ba tayo ngayong araw? Hindi nagagalak ko pong sabihin na wala po tayong liban sa araw ngayon. Ayun, ako rin nagagala na kumpleto kayo ngayon sa ating attendance. So, bago tayo proceed sa ating talakayin, meron tayong 3 I's na tinatawag. Alam niyo ba ang 3 I's, class? Hindi po! So, ang 3 I's ito ay ang ating panuntunan sa klase. Pakibasa nga. Panuntunan sa klase. Itaas ang kamay kapag may katanungan at kasagutan. Iwasang gumawa ng mga kilos o ingay na maaaring makagambala sa guro at mga kamag-aral. Ipakita ang natatanging kabutihan at kahusayan sa lahat ng pagkakataon. Yun. Ngayon, naiintindihan niyo ba ang 3 I's na ating pinalakay na sa panuntunan sa klase? Opo! Kaya ba natin ito gawin, class? Opo! Mahusay. Sapagkat ang 3 I's ito ay siya magbibigay ng peace and order sa loob ng ating silid-aralan. Ngayon, para simulan ng ating aralin, magkaroon tayo ng isang maikling balitaan. Sino yung nanonood ng balita sa inyo? Ay, pinanonood ng balita. Sige, Sean. Nagkaroon po ng statement ukol sa corruption na lumalaganan sa ating bansa, si Zaldico, na naging controversial sa panahon ngayon. Ayun, maraming salamat. Siya tunay na ang statement ni Sandy ko ay sinasabing vital sa pagkaroon o pag-iimbestiga ng korupsyon sa ating bansa. Ngunit sinasabi ng ilang senador din na wala itong visa sapagkat hindi rin nag-take ng oath si Sandy ko. So, ang korupsyon sa bansa, class, ay nakaka-apekto ng higit sa ating ekonomiya o sa buong sa sistema ng ating lipunan. Maaari natin itong matalakay mamaya. Kaya handa na ba tayo sa ating talakay ngayong araw? Opo! Ngayon, pumunta tayo sa ating layunin. Pakibasa nga ang ating layunin ngayong araw, class. Sa katapusan ng aralin, 100% ng mga mag-aaral na may humigit kumulang na 80% ng kaalaman ay inaasahang na ipaliliwanag ang iba't ibang uri ng kontemporaryong issue. Napahahalagahan ang iba at sariling saloobin higit sa mga isyung panlipunan. Nakabuo ng campaign materials para sa pagpapalaganap ng kamalayan ukol sa isyung kinahaharap ng lipunan. So, ayun ang ating layunin. So, para maabot ang ating layunin, kung malaman natin ang ating talakay, magkaroon tayo ng isang motivational activity or aktibidad na maaaring magbigay sa inyo ng hint sa ating talakay. So, class, ang activity natin, tatawagin natin? Isigaw mo! So, sa ang isigaw mo ay may ipapakita ang mga phrases or mga pangungusap. Ngayon ay magkakaroon tayo. Isisigaw nyo kung tungkol saan itong mga pangungusap ito. Naiintindihan ba? Opo! Handa na ba tayo para sa ating unang pangungusap? Opo! Ngayon, ito ang ating unang pangungusap. Pakibasa nga ito. Ako'y parang totoo, ngunit puno ng kasinungalingan. Sa Facebook, ako'y laganap at madaling paniwalaan. Hindi ako balitang mapagkakatiwalaan.
class? Any idea? Vlad? Fake news po. Yan, fake news. Tingnan nga natin kung tama ang sagot niya. Tama. Sa tingin niyo, class, tama ba? Opo! Yan, tama nga na fake news. Susunod naman. Ako'y dumarating ng hindi inaasahan. Yayanihin ko ang lupa kahit saan. Iniiwan kong wasak at iba ang nasasakupan. So, any idea, class? Aika? Lindol po, sir. Lindol. Tingnan nga natin kung lindol. Ay, tama. Lindol nga. Next. Ako'y hindi nawawala sa isang bansa. Bulong-bulungan na sila ay binaha. Dahil sa akin ay maraming naghihirap. Kasakiman ito na lumalagana. Ay, wait lang, class. May nakalimutan pala ako. Isang mechanics na ating motivasyon. Kailangan natin ihiyaw ang ating pangalan bago ating sagutin ito. So, base sa inyong binasa, ihiyaw niyo muna ang inyong pangalan bago tayo sumagot. So, ready na ba kayo? Opo! 1, 2, 3, go! Sige, Alessandra. Sir, Focus na dito. corruption po, sir. Corruption? Tama ba tayo yung sagot? Opo! Tingnan natin. So, corruption nga. Susunod. Kayamanan at kasaganahan, matagal ko na nais kamtan. Maraming pamilya ang apektado sa akin. Hindi ito maiiwasan dahil sa mga buhayak kakainin. Rory! Kahirapan po, sir. Kahirapan. Tama mali ang sagot niya? Opo! Sigurado kayo? Opo! Tingnan natin. Tama nga. Nahusay. Next. Sabi nila, maganda raw ang kulay ng aking balat. Ako'y pumaroon, ngunit may panghuhusgang kabalikan. Ari! Dayan. Nakasagot ka ng Ali kanina. Dayan. Rasismo po, sir. Rasismo. Tama kaya ang kanyang kasagutan? Opo! Tingnan niya. Tama ba? So, ayan ang 4 o 5 konsepto na inyong sinagot kanina. Sabihin niyo, class, saan patungo ang konsepto na ito? Sean, Patungkol po ito sa contemporary issue. contemporary issue, mahusay ka dyan sa pagtanong ating talakingin ay mga issue sa loob ng ating lipunan sa contemporary ng panahon. So, ayan, mga konsepto ng contemporary issue. So, kanina binasa natin ang ating layunin, ngayon, kaya-kaya ba natin abutin ang mga ito? Opo! Kaya-kaya. Isang hep-hep hooray nga dyan, kung kaya? Hep-hep hooray! Ayan. Ngayon, ating talakayin, ano nga ba ang contemporary issue? Class, ano ang contemporary issue? Base sa mga pinakita kanina, may idea ba kayo? O wala? Maria? Sa base po sa mga sinagot namin kanina. So basically, since contemporary issue, mga napapanahong issue po yung ating Tama. Ang contemporary issue ay mga napapanahong issue na sa ating lipunan. Ano ito? Katulad kanina, korupsyon, kahirapan, lindol, rasismo, at kung ano-ano pa mga pinag-uusapan o current trend sa English sa ating o current issue. Ito ay malaking epekto sa ating lipunan, sa ating pamumuhay, kung paano tayo mamuhay, at iba pa. Malinaw ba ito, class? Opo! So magkaroon tayo ng isang aktibidad o gawain na ating gagawin. Ito yung tatawagin natin. Ayan. Tatawagin natin Isuwalan! isuwanan. So para maunawaan natin ang ating gawain, magkaroon pakibasa ang ating panuto. Hahatiin ang klase sa 4 na grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng isang uri ng pinahaharap na issue o hamong panlipunan. Issue pang-pamilya, pangkat-pangalawa, issue pang-ekonomiya, pangkat-3, issue
Isiwalat o ipaliwanag sa klase ang mga kasagutan sa sumusunod na mga katanungan. Ano ang kahulugan ng inyong issue? Ano-ano halimbawa ng isyung ito ang naranasan sa Pilipinas? Ano ang epekto nito sa lipunan? Ang bawat grupo ay pipili ng isa o dalawang kinatawan para ipresenta sa harapan ang mga sagot. Mayroon kayong 5 minuto upang maghanda at 3 minuto naman para magpresenta sa harapan. So, salamat sa inyong pagbabasa. Naunawaan ba natin ang ating gawain ngayong class? Opo! So, ito naman ang ating rubrics ng issue wallet na una nating aktibidad ngayong araw. So para sa pagkakahali ng ating grupo, ang group 1 ay si Arca at Cory. Ang group 2 naman si Alessandra at si Hazel. Ang group 3, si Maria hanggang kay Dayan. At ang group 4 ay si Ruiz hanggang kay Lan. So, ayan. Malinaw naman natin ang 5 minuto lang ang meron sa iyo para sa inyong paggawa ng aktibidad. So, ayun class. Ang inyong 5 minuto ay magsisimula na kayo. Hindi. Ngayon ay 3:31 at ine-expect ko na matapos kayo ng 3:36. Yes. Pwede po ba balik sa main mga tanong po? Saan? Sa panuto po. Sa panuto. Ayan. Ano yan si Hazel? Yes, Margaret. Ako. Meron na lamang kayo 3 minuto para gumawa. Sino na nakakatapos? Wala pa. Wow, mabilis yun naman. Maaari ko na i-present ang inyong gawa kung tapos pa kayo. Narito ang ating tape para i-edit nyo. Spacer, dito ko nasa group 1, may dito sa taas. Spacer, anong group ka? 4 po. Okay. Group 2, tapos na kayo? Opo. Okay, dito na rin yan. Anong group ka, Vlad? 3. Dito sa baba. Ayun yung tape na kay Aika. Group 4. Group 4. Dito na lang sa baba.
2 minuto na lang. Sa tingin ko, tapos naman na ang lahat sapagkat nakapagbigay na ang grupo, lahat ng grupo. Group 1, maaari na kayo maghanda para sa presentasyon. Paupuin muna natin sila bago tayo mag-presenta. Last, handa na ba tayo makinig sa presentasyon ng inyong mga kabataran? Hazel, nandito ang ating rubrics. Muli, katulad ng inyong binasa kanina. Group 1, maaari na kayo mag-presenta. Good afternoon po, sir. Kami po ang group 1. So, yung issue po na napunta sa amin is issue pangkapaligiran. So, base po sa aming pananaliksik, ang isyong pangkapaligiran po is nahahati sa dalawa. Man-made and natural. Natural. So, yung natural, dito yung mga lindol, yung mga bagyo, and anything na hindi naman gawa ng tao. And then, when you say man-made, ito naman yung pollution. Is that part? Pwedeng maging part ng Manila. Yeah, or yung sunog, ayan. And then, pagdating sa halimbawa, So, may mga halimbawa po ng isyong pangkapaligiran. Kung natatandaan niyo po dun sa KNJS nung binalita siya sa KNJS nung August, which is yung quarrying site sa Rizal. Marami nang nagkakaroon or marami nang quarrying site na lumalaganap dun sa Rizal. Merong mga legal at merong mga kulang sa permit. At yung nabalita doon, parang may part na ng kung sa Sierra Madre na yun, basta may part ng malaking bundok na yung nakukuha nila na naapektuhan na yung komunidad doon, specifically yung yung pangkalusugan nila, marami na nagkakasakit, ubo, sipon, tapos nakakadagdag dito sa pagpapataas ng baba kasi yung bato or yung quarrying kasi pagdudurog siya ng bato para maging graba. So yung mga dinudurog na bato napupunta doon sa ilog or river ng Rizal, kaya nakakapagdagdag yun, nakakapag-contribute yun para tumaas yung level ng tubig, lalo na pag malakas yung ulan, tapos naapektuhan yung mga nasa mabababang areas. pagdating naman po sa epekto, gaya po nung nabanggit namin pag, of course, bumabagyo, nasasalita yung mga tao. So, meron itong malaking impact sa pamumuhay po nila, lumilipat sila ng mga lugar. Aside from that po, yung man-made is deforestation. Kung saan po merong deforestation, ipukulang ng yung earth natin ng pag humihigop no, sa mga baha. So, it could cause flooding po sa Pilipinas po. Ayun, maraming salamat Group 1. Ating palakpakan ng Group 1. So tulad ng sinabi nila, ang kaligtang isyong kaligtang o kapaligiran. Plus, magandang halimbawa quarrying site na sinasabi nila sa bandang Rizal sapagkat malaki ang epekto nito. Hindi lang ng mga sa Rizal, kundi sa buong Metro Manila. So, plus, sa tingin nyo, itong mga green na nagre-representa ng bawat puno sa ating lugar. Kapag tinanggal natin, ano ang mangyayari sa ating lipunan? Ano ang sanda? Babahan ng matitindi. At sino ang unang maapektuhan nito? Particularly, sino tao? Tayo po. At lalo na, ang mga nasa laylayan o yung mga tinatawag natin nasa squatter area sapagkat sila ang madalas at matinding nakakatamasa ng pagkakaroon ng pagbaha sa Metro Manila, sa Rizal, at sa buong mundo dito sa ating mundo o sa ating Earth. Ngayon, pagmasdan lang natin ang ating tayo-raman tungkol sa ating lipunan. At tulad din na sinasabi natin, madalas natin tinuturo o tinitingnan na bakit si ganito, sir? Nagkakalat si Rory po, nagtapon po saan. Si Rory po, hindi po kinuha pinagkainan o hindi nilibili ng pinagkalatan. Pero naisip ba natin sa ating sarili kung paano tayo nakaka-apekto o nakakasira sa ating kalikasan? Sa ating mismo, naisip ba natin, ay, ano na kaya yung nagawa ko para sa kapaligiran natin? Nagawa ko na bang makatulong? Nagsagregate ba ako ng maayos? Nagtanim ba ako ng puno para mas dumami ito? Naisip niyo ba yung class?
sinabi niya responsibilidad. Ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran ay hindi lamang responsibilidad, ngunit isang obligasyon ng bawat tao, bawat mamamayan sa Pilipinas. Naunawaan ba yung class? Opo. Sa ganyan nga dyan, naunawaan? Correct! Lumako naman tayo sa ikalawang grupo. Ang grupo, Isyu Pang-Ekonomiya. So, ay, sir, pwede pa sa processing. Okay. Ayan. So, let's proceed naman po sa pangalawang group, which is the issue pang-ekonomiya. So, the first question is, ano po ba yung kahulugan ng issue na punta sa amin? So, for its definition, no, yung issue pang-ekonomiya is nauugnay po siya sa ating pang-araw-araw na kabuhayan, such as yung production, no, yung production ng paglalabas ng mga product, and also pag-distribute ng mga resources that we have, no? And also yung kahalagahan when it comes to our finances, no, bilang isang mamamayan ng ating bansa. So, doon umiikot yung description or definition ng issue pang-ekonomiya. So, para po doon sa pangalawang tanong, ano po ba yung mga halimbawa na ang mga issue nakapaloob sa pang-ekonomiya na nararanasan ng Pilipinas? So, sunod namin dito is the first, no, the inflation. The inflation, pagka nangyari ang inflation, it turns out to poverty or kahirapan. So, ang epekto nito mangyayari sa ating lipunan kapag tumaas ang presyo, hindi ma-reach ng mga nasa lilayan, magkakaroon ng poverty. Mangyayari, tataas yung percentage ng mga taong nasa nakararanas, no, ng kahirapan. Specifically, yung pagkakaroon natin ng mga informal settlers o yung tinatawag po kanina ni Sir na yung mga tumitira sa squatter area, no? Just like for example, doon sa Dinalupihan, we have here the Sapang Balas area, no? Nalaman nila na walang may-ari nung specifically the bukid area, ang ginawa nila i-squat nila. So, dahil sa hirap bumili ng lupa, dahil sa taas ng demand or ng price, so ang ginawa nila, kahit na mali or illegal, nag-settle sila with this kasi kailangan nilang makahanap ng tirahan kasi ngayon ang upa usually pinakamababa na ang tupan. So kung nasa nilayan ka, tas average or minimum lang ang sinasahod mo, hindi mo kayang mag-rent and mag-sustain ng lives ng mga family mo. So we have here kaya nagkakaroon ng pagkakataon ng magkaroon ng informal. So ayun na. Ayun, maraming salamat. Gusto ko sa inyo, komprehensibong pagkatala. So, balik tayo sa ating layunaman na nagsisimbolo ng ating lipunan. Ayan. Kung titingnan niyo ito, ano ang napapansin niyo dito? Base sa pinalaki ng dalawang grupo. Alessandra? Sir, yun po yung sa mga bahay-bahay, sir. Usually, ganyan po yung issue ng mga informal center po, sir. Tapos po yung, ito nga po yung nakakalat-kalat. Usually po, kasi pagka sa mga ganyan na squatter, di ba, sir? Mga squatter is usually, since iba-iba nga po ng ugali, merong sabihin na kahit ako sa squatter ako nakatira, for example, malinis ako, nagilis ako, pero may mga kapitbahay ko naman is patuloy na nagkakalat, wala pa rin nangyayari sa lugar namin. Ayun din, may epekto din po siya sa lipunan, yung, ayun na po, pagbaha. Usually na-apektuhan po kami ng baha. Yan, maraming salamat sa inyong kasagutan. Sa kang mahusay na estudyante. Yes, so, issue pang-ekonomiya, katulad na sinabi ng mga kanina, ay isa sa mga pinaka-common sa ating bansa. Katulad na lamang ng inflasyon at kahirapan. Ngunit, paano nga ba natin ito maaiiwasan? Sa pagtatang-inflasyon ay masasabi natin, hindi na natin ito maiiwasan sapagkat isa itong sistema ng ekonomiya na ulitin. So, paano tayo magiging matalino, mamimili sa loob ng ekonomiya natin? So, class, familiar ba kayo sa laissez-faire? Opo. Yes, familiar. So, mahusay sapagkat natutuwa rin ako na familiar pa kayo sa laissez-faire. So, kung titingnan natin ang konsepto ng laissez-faire o the invisible hands, ang bawat mamamayan at ang mga nagtitinda ay may kakayahang mag-usap kung paano nila magkakaroon ng pababaan ng presyo sa loob ng pamilya or with little to no non-government intervention. So,
So sila mismo ay may kakayahang magkaroon ng pagbaba ng presyo na kahit hindi diktahan ng gobyerno ng ganitap ang presyo mo, kaya nila magsabi na ito na, pwede bang ito na yung presyo? Parang ano lang yan, tawaran. Ayun yung concept ng tawaran. Luruin mo, 200 yung t-shirt, tapos tatawaran mo, 150 na lang. That's called laissez-faire. Naunawa ba yung class? Also naman, parte din ito sa ekonomiya natin, parte rin ang magtanungan sa paano pamamaraan. Kapag nagtatanungan tayo, Mare, saan mo binili ang damit na yan? Doon, Mare, maganda yan sa niya sa yung palengke sa Namudego. Mura pa din sa may sa tindahan na yun, yung maganda ba yung mga butas doon? So sa magandang paraan, tayo lahat ng interaksyon sa bawat tao ng lipunan. At makakari na pinapapractice sa socialization sa loob na o sa pagkakaroon ng financial literacy or issue pang economy ng ating komunidad. At para maiwasan na rin ito. So, mahusay ulit. Dalawang grupo, maaari na tayong dumako sa ikatlong grupo na issue ng pagkasalan. Ayan. So, magandang hapon sa ating lahat. Kami ang pagkatatlo. At ang isyong panlipunan na aming napili ay ang isyong pagkasalitan. So, ano nga ba ang kahulugan ng isyong pagkasalitan ito? Ito ay isang issue na may kinalaman sa karapatan at pagkakapantay-pantay ng kasalitan ng bawat individual. So, paano ba natin mapapanatili na ang karapatan sa bawat isa para maiwasan natin ng stereotype, homophobic o xenophobic o etc. At ang mga halimbawa nito ay ang mga gender gap sa politiko, BAUPA and LGBTQ+, hamon sa solo parent, at ang gender gap sa edukasyon at trabaho. At ang epekto naman ay ipapaliwanag mo siya. Okay, pasok naman tayo sa dimension kung ano nga ba ang mga epekto nitong isyong pangkasarian. So, pasok o dako tayo sa mga epekto. So, sinasabi natin na ang una o pangunahing dahilan o pagkakaroon ng isyong panlipunan is yung pagkakaroon natin ng stereotypes, discrimination, at iba't ibang problema. Ngunit alamin muna natin kung ano yung pinaka-epekto nito at iyon yung discrimination. Maraming angkop dito. May nakakaalam mo ba dito kung sino at para saan yung SOGI Bill? Okay, so ipapakilala ko sa inyo yung bill na yon. Ang SOGI Bill ay ginawa po hindi lamang para sa LGBT community, bagkus para sa lahat ng tao upang magkaroon ng pantay-pantay na karapatan upang i-address ang mga isyong pinaangkupan ng pangkasalan kagaya nga po ng ito, gender gap sa politika. Karaniwan kapag babae ka na nasa politika, ay ayaw ka ng mga tao dahil babae ka. Gender gap sa edukasyon at trabaho, alam naman natin na kapag babae ka, para sa iba, hindi ka pwede magmaneho, hindi ka pwede trabahong panlalaki. Binibigyan nila ng kasarian ang hindi naman dapat kung kaya ang SOGI Bill ay nararapat gawin para ma-address ang isyong kalipunan. Ngunit, hindi sa lahat ng bagay ay tinatanggap ito at bakit hanggang ngayon hindi pa rin inaangkop sa ating lipunan. Dahil po marami tayong factors na tinitingnan kagaya ng religion, paniniwala at pinalisnan. Ngayon, sa ating tatalakayin, paano nagkaroon ng malaking epekto ang ganitong klaseng sistema o yung issue na to? Ang pangkasarian po ay malaking usapin sa atin, lalo na sa, kung i-connecta natin sa ating lipunan sa nangyayari ngayon, is that yung mga taong kasama natin sa paglilinis sa pagsasaayos ng ating lipunan, imbis na maayos siya na walang tinitig ng kasarian, nagkakaroon pa po tayo ng gulo. So, ayun, maraming salamat sa pagsasabi namin makasagbag ng namin na presentasyon ng ikatlong grupo. So, ayan. So, balikan natin ulit ang ating lipunan. So, sa lipunan na ito, ano madalas nakikita? Tingnan nyo. Ano, babae, kababaihan? Sabihin nyo, bakit yung babaihan? Sige siya. Karaniwan po o sa ating nakagisnan, ang babae dapat po ang naglilinis. So, maaari tamang yung kasalunan. Nilagay ko dyan ng kababaihan para mag-representa na ng isang lipunan na puro kababaihan lamang, tapos ang kabilang lipunan nito ay sa puro kalalakihan.
paano pamamaraan. Kababangkitan, kung sa ito, tunay na sitwasyon. Sa isang squatter, bakit hindi madalas pinapayagan lumabas ang isang babae? Delikado. Hindi lamang sa identidad ng mga tao nagkakaroon ng isyong pangkasalian, ngunit sa kaligtasan din. Kapag ang isang tao ay hindi, sa tingin niya ay hindi siya ligtas o nararamdaman niya sa sarili niya na hindi siya ligtas, dahil lamang sa kasalanan niya yung babae, ay isa nitong itsura ng diskriminasyon at rasismo. Isa na itong isyong pangkasalian. So, paano natin masusolusyonan ang isyong pangkasalian? Masusolusyonan natin ito sa pagkakaroon ng pag-intindi, pag-unawa. Pag-unawa na ganito yung nararamdaman nila. Madalas natin itong makukuha sa mga kapatid natin na nasa LGBTQ+, QIA+ community. Sapagkat sila mismo ay naiintindihan nila yung sarili nila na ito ako. Ito yung pagkatao ko. Ito ang kulay ko. So, sino tayo mga tao na husgahan sila kung gusto lang naman nila ilabas ang totoo nilang kulay? No? Hayaan natin ilabas ang kanilang totoong kulay at intindihin nila natin ang kulay na inilalabas nila. Sa ganitong paraan, maaari natin masolusyonan ang isyong pagkasalian. Naunawahan ka, Bas? Opo. Isang effect na dyan? Perfect! Mahina. Isa pa, masigla. Perfect! Ayan, gumama na tayo sa ika-apat na grupo. Magandang araw po. So, ang nagpunta po sa amin ay isyong kaugnay ng pagkamamayan. Pag sinabi po natin ang isyong pagkamamayan, may konekta po ito sa ating karapatang pantao, tungkulin natin bilang isang mamayan at responsibilidad. Meron din po itong tumutukol sa demokrasya natin at kalayaan at ang pinakamahalaga ay ating partisipasyon sa lipunan. So ano-ano po ba yung halimbawa ng isyong ito na meron tayo sa Pilipinas, particularly yung kakulangan ng mga tao sa partisipasyon sa lipunan, particular na pag nagkakaroon tayo ng particular na sa paglilinis ng ating kapaligiran, na when in fact, tayo rin na naapektuhan. Kung sila responsable tao, linis ako naman tapon ng tapon, ganun din ang nangyayari. Sa bandang huli, magkakaroon ng malaking epekto na hindi tayo lang mag-participate sa paglilinis ng ating lipunan. Nandiyan na yung pag-umulan, mabaha agad, sino maapektuhan? Tayo din, of course. So, ayun, ano pa nga ba ang epekto sa lipunan ng kakulangan sa participation? Halimbawa din po ng epekto ng hindi pag-partisipasyon ng isang tao sa lipunan is katulad na po ng nangyari sa Bagyong Uwan at sa Bagyong Nino. Yes. Is hindi lang naman po aside from the flood control, meron din naman po tayong kasalanan bilang isang tao dahil makikita naman po natin every ilog na madadaanan po natin is may mga basura, may poop ng human waste, ganun po. Then ang aming conclusion lang po dito sa gawa namin, dito po ay may tao, kailangan mo ng isang partisipasyon ng isang tao, and kailangan mo rin ng isang partisipasyon ng pang-ekonomiya. At dito, mahalaga tayo dito mag-participate. Hindi naman natin hindi natin ma-resolve ang isyong pangkasarian kung wala tayong partisipasyon, pagtanggap, and pagbibigay ng karapatan pantao sa bawat isa. Ayun. Ayan, maraming salamat po po sa inyong participation sa grupo o winning grupo. So, katulad na pinapakita ko sa inyo kanina yung ating lipunan. So, gumawa na tayo. Ang isang konsepto ng isyong pagkamamayan ay isang malawak na konsepto na tumutukoy sa ating partisipasyon. So, sa tingin nyo, paano na nasi-shape ang ating participation sa ating lipunan? Tingin nyo, paano? Wala. So, ganito yan. So, sino ang gumagamit ng FB? Ay, lahat. Instagram, Twitter, X pala, X. Any other social media? Halos lahat tayo gumagamit ng social media. Paano nakaka-affect ito? So, ano nakikita niyo dito?
Nakalagay dito, bank a message, send a photo. Magsuot ng face mask mga kapatid, mag-iingat, hindi pa tayo. So, sa paano, sabihin nyo, kung makikita nyo itong chat na to, ano ang magiging action nyo? Mag-face mask. Bakit kami? Bakit ka mag-face mask na lunch? Kasi po ayaw po nagsabi ng mayor and para po sa safety net, gagawin po namin wala namang mawawala. So, wala namang mawawala. Maari ang sinabi namin wala namang mawawala isang mali kaisipan. Sapagkat dapat i-analyze natin ang bakit kailangan natin magsuot ng face mask. I-analyze natin. Magsusuot tayong face mask. Bakit? Sige, Isa, sabihin mo bakit? Kasi po maaari po mayroong kumakalat na sakit kaya sinasabi po na magsuot po tayo ng face mask. Oo, tama. Maaaring may makalat na sakit. Katulad ng pinakita ko kanino sa kanina sa motivasyon, fake news ay isang laganap na bagay. Laganap ito sa social media. So dapat tayo, marunong tayong mag-analyze ng mga tamang informasyon na ating babasahin. Maaari na, kaya natin dapat magsabi, mali ito, fake news ito. Tama ito, ito dapat ipapaniwalaan natin. Dapat sa mga credible site. At tayo mismo, dapat marunong tayo gumawa ng isang tamang informasyon na maaari natin isabi sa ating mga kapwa mamamayan. Sapagkat ang pagkamamayan ay maaaring i-shift ng media, social media. Paano paraan? Halimbawa na lang, si person A, sinabi niya, si Gantoy maraming nanakaw, yung panahon niya ay golden age ng Pilipinas. Wala naman talaga nangyari. Tingnan mo nga, nakapalim yung mga ganyan, yung Philippine Arts, nagbanan ng Pilipinas, napatayo niya, o tinatawag na golden age daw ng Pilipinas. Maniniwala ka tayo kagad doon? Hindi. So, ano ang una natin susiliin pag gano'n? Fact check. Galing kanino? Anong mga sources? Credible sources. Magbigay niya halimbawa ng credible source. Mga news. Yes, news. Sapagkat dito natin makikita kung tunay nga bang golden age ang Pilipinas kasi tulad na sinabi ni First Lady. No? Dapat marunong tayo mag-analyze. So, natutuwa ko sa inyong presentasyon na lahat ng grupo ay nakakuha ng 20 points katulad ng nakasaad sa ating reports. So, ayan. Ito, katulad nga ng sinabi natin, ang media ay may iba't the print media, visual media, at online media. Ang print media ay lahat ng inilalabas, katulad ng newsletter, diaryo, na katulad ng binigay ko nakaraan sa ating talakayin, at ang visual media naman, ito yung nakikita natin madalas sa YouTube, Facebook na news. Ganyan iba't oras, na ganun bagay. Yung infomercial din. Mga online media, sa Facebook, yung mga online articles na ating nababasa. So, sa mga tatlong yan, dapat marunong tayo mag-analyze. Kundi, madali tayo matuloko. Madali tayo mapaniwala. At makakala nag-participate na tayo sa maling pamamaraan naman. Sa maling vision naman, or maling tao naman tayo naniwala. So, ayan. Punta tayo sa ating susunod na aktibidad na tatawagin natin. Isulo. Ayan. Mukhang malina. Isa pa nga. Isulo. So, ang plan, pakibasa ang ating panuto para maintindihan ang ating. Ang klase ay mahati sa tatlong grupo. Sa pamamagitan ng mga napapanahong issue na galing sa mga mapagkakatiwalahang sanggunian, ang bawat grupo ay bubuo ng malikhaing campaign material.
dalawang grupo ay may reason hanggang kailan. At ang huling grupo naman ay mula kay Ruel hanggang kay Vlad. So, ayan. Maaari din ang gawin. So, meron lang kayong 7 minuto para gawin ang ating aktibidad o gawain at 4:06 at 4:06. Inaasahan ko na kayo magpasa ng inyong gagawin. Tandaan class, dapat may yen. May yen dapat sa class. Narito rin ang ating gagawa po kami ng isang role play. So, hindi na mag-group 1 ang gagawin niyo. So, group 1, anong gagawin niyo? Slogan. So, makihanda rin ang inyong yen para marinig natin yan bago mag-start ang ating talakay. Last, meron na lang kayong 2 minuto para gawin ang ating gawa. Okay, bawal makopya. Ay, ano ang ating panuntunan? Ano ang ating 3 eyes? So, ang ginagawa niyo ba ay nagpapakita ng respeto sa mag-aaral? Hindi po. Ano ang dapat gawin? Okay, Rodi. Sabihin mo ba na okay sila? Isang minuto na lang para sa pagbuwakas. Tapos na? Tapos na ba ang group 2? Group 2, tapos na ba kayo? Group 3? Group 2 na lang maghihintay. Meron na lang kayo isang minuto. Okay, tapos na ang inyong isang minuto. Tapos na ang class, makinig. Grade 10, makinig. Tapos na ang inyong isang minuto, narito ang ating pamantayan sa ating paggawa. So, para sa ating unang grupo, group 1, maaari nyo lang mag-win or pakita ang inyong yen at ang inyong slogan. Ang slogan po namin is, huwag mong ibulsa pera ng masa. Ito po yung yan namin. Ang pera'y wag nakawin para to sa amin. Bawal yan, bawal yan, bawal yan. Okay, so yung slogan po na to, wag mong ibulsa pera ng masa. Alam naman po natin na ang
sawa ng ating pamahalaan. So, group 2, maaari namin mag-proceed. Pakinggan namin ang inyong yen. Magandang araw po. Ang amin po ay issue pagkamamayan. Ayun, Ito yen. po ang year namin. 1, 2, 3, go. Bayan, bayan, bayan ko, hindi pa tapos ang laban ko. So, ang explanation po nito is binase po namin kay Sir Alvin. Kung kilala niyo po yung si Kwek Kwek na nag-protesta po na vendor. Yung sinasabi niya po na ang mahal na daw po ng presyo ng Kwek Kwek, ng fishball, ng kikiam. Which is, nagproprotesta lang naman po siya for the Filipinos and sa mga karapatan po ng tao. Pero ang ginawa po ng mga pulis is hinuli po siya. Pero nakita po natin na wala namang po sinirang ari-arian or mga establishmento si Sir Alvin dahil ang kanya lang naman kung gusto is yung karapatan ng tao. Then, ang ano po namin dito is kinulong siya for 1 week po. Pero ang mga korap po sa ating bansa na napatunayan na nagnakaw at pumatay is kahit isang araw po or minuto or oras is hindi po nakulong. Then, kaya po nag-proceed po kami kay Sir Alvin dahil wala namang po ginawang masama si Sir Alvin pero bakit siya ang nakulong imbis na ang mga korap po sa ating bansa. Ayan. Tunay nga. Bakit nga ba siya nakulong? So, ang pagka-question ay isa rin parte ng pagkakaroon ng pagkamamayan. Isa rin itong participation. At ang protesta, pagkasali sa isang rally ay isa rin parte ng pagkamamayan. So, mahusay group 2, group 3, maaari na kayo. Magpangkahan sa ating harapan. Role play ang inyong gagawin, di ba? Apa. Okay. Parinig mo na lang yan. Voice po. Or sa location. Okay. Ano, Che? Kodo gusto? So, let's not ayaw. Okay. Sistema ay ayusin. Issue ay harapin. 1, 2, 3, go. Kulong na yan, mga kurakot. Kulong na yan, mga kurakot. Okay. Okay. Pagwala din siya. Pondo. Gusto? Ano ang ibig sabihin? Ruel, pasok. Ang point po ay, ito po ay isang yaman ng isang bansa o isang pera po ng isang bansa na pinupunong po ng, ninanakaw po ng ibang tao na may katungkulan. Ang solusyon naman po ay, Vladimir, Siyempre po, kailangan natin ng solusyon. Hindi po pwede na puro pondo lang at hindi ginagawa ng solusyon. Paano naman ang pera ng bayan kung hindi natin binibigay para sa kanila? I mean, hindi binibigay to the hindi natin nilalaan para sa kanila. Tama? tama! Ayan, mahusay siyang kulay na tama. So, pondo gusto solusyon ayaw. Sana nga ang mga pondo natin yung nagamit sa tamang solusyon na katulad na sinabi ng uling grupo. Mahusay uling grupo at ang bawat grupo ay nakakuha ng perfectong puntos. Okay. Ang ganda pakita nila sa malikhain, may malaman na mensahe at mahusay na solusyon. So, mahusay ulit sa lahat ng grupo. Ngayon naman, punta tayo sa isang katanungan. So class, gaano nga ba kahalaga na malaman at unawain ng mga kabataan na tulad ninyo ang mga contemporary issue na kinakaharap ng ating bansa? Hazel. Sir, mahalaga po siyang malaman dahil katulad po namin ng mga kabataan, madali po kaming maloko. Kung mayroon po kaming mga kaalaman na knowledge po dun sa mga contemporary issue, is magkakaroon na kami ng parang kahit bata pa kami, magkakaroon na kami ng solusyon kumbaga sa isang lipunan dahil ang pagkatuto o ang kasanayan is nagsisimula po sa bata. Yan siyang tunay. So, ang dapat na malaman yun na ang mga contemporary issue nito. Sapagkat hindi lamang kayo ang pag-asa ng ating kinabukasan, ngunit kayo rin ang kasalukuyan. So kapag hindi niyo pa nalaman ngayon, kayo na
kailan ba huli na ang lahat o kung kailan may panahon pa tayo para baguhin ang ating bayan. So ayun, last. So, para sa susunod nating gawain, at ito ay tatawagin natin Isula. So, ang isyula ay maggagawa lamang kayo. No? Ayan. Tatlong salita. Tatlong salita na mag-describe sa ating aralin. Sino ang maaaring magbigay ng isang salita? Tig-isa. Siya. Pagbabago. Magbabago. Sige nga, Dayan. Solusyon po. Solusyon. Hazel. Paggawa. Pagbabago, solusyon at paggawa. Ito ay isa sa mga component na dapat natin tanggalin at kailangan magkaroon sa ating lipunan para magkaroon ng isang matiwasay at maayos na kontemporaryo lipunan. So, para sa ating pagtataya, kuha tayo ng 1/4. Ayan. At meron lang kayo 5 minuto para sa ito. Last tapos na ba kayo sa 1 and 2? Pure, ano na ba? Pure N, tamang mati. Tapos na sa 1 and 2? Ayan. Ayan. Hoy, ano ginagawa niyo dyan sa likod? Ayan, bawang magkopyahan mo. Tapos na ba? Opo. Ayan. So, pakis-check ng ating sagot. Sa number 1 ay T. Number 2, T. Number 3, mali. 4, mali. 5, mali. So, sino nakakuha ng 5? 4. 3. Ayan, mahusay na 4 and 5 na mga ating scores. So, para sa takdang aralin, pakipicturean ito at isa sa ating basic. Ayan, napicturean ng isip ang ating takdang aralin. So, may mga katanungan o kalinawan pa ba kayo tungkol sa ating aralin ngayong araw? Wala na po. Wala, isang FF ko rin nga dyan.